Hello, magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo upang ipagpatuloy ang ating kwento. Sweet Little Things, a Kilig Story. Pakiclick lamang po ng channel na ito para masubaybayan ang usad o ang kwento. Sweet Little Things, a Kilig Story, Part 2. Malugod namang tinanggap ni Cecil ang mga halamang bulaklak at inuwi nga ang mga ito. Takang-taka si Cecil at napaisip siya sa ganitong pag-uugaling mayroon pala si Ulysses na hindi naman kailanman naging usap-usapan noong nasa high school pa sila. Si Cecil sa kanilang bahay, heto na naman at nagmumuni-muni sa kanyang hinaharap na buhay at nangangarap ng bigla-bigla na lamang sumusulpot sa utak niya si Ulysses. Pinuntahan nga niya sa labas ang mga halamang bulaklak na rosas at santan. Napansin nitong may nakaukit sa paso at inaninag niyang mabuti gamit pa ang ilaw ng cellphone niya. May nakasulat siyang nabasa at nakalagay doon ang katagang My Forever. Sabi niya sarili, nako, baka sadyang nasa paso na iyan. Mahirap maging assuming, bulong niya. Sa kagandahan nga ng mga halaman na iyon, doon niya lubos na nauunawaan ang hilig ng kanyang mama Telma sa mga halaman at siguradong magiging hilig na niya rin lalo pat balak niyang alagaan ito ng mabuti. Sa kabilang banda, si Ulysses Bigkas ay ulila na sa ama at binubuhay lamang siya ng tanging nanay Brenda niya na nagtitinda ng bulaklak sa Balintawak. Minsan kandila, tikoy, prutas at kung ano-ano pang produkto ayon sa takbo ng panahon. Aling Brenda, nandyan po ba si Ulysses? Tanong ni Rod sa labas ng gate nang matanaw si Aling Brenda na nag-aayos ng mga panindang halamang bulaklak. Sasali po sana kami ng basketball varsity team ng paaralan ngayon. Dugtong na tanong ni Rod. Pumasok ka muna Rod, anyaya ni Aling Brenda. Antayin mo na lang siya dito sa loob kasi matagal siya maligo, sabi pa ni Aling Nelia, Brenda, na pinapasok na sa loob si Rod. Salamat po Aling Brenda, sagot naman ni Rod. Pagkatapos ng ensayo sa eskwela, habang nag-aayos at nagbibihis na ang mga players, nilapitan ni Rigor ang captain ball ng team, sina Ulysses at Rod, para batiin sa magandang ipinakita nilang paglalaro bilang baguhan pa lamang. Alam nyo, maayos ang mga pasa nyo sa bola at masipag sa depensa. Papuri ni Rigor sa dalawa. Ipagpatuloy nyo lang, lalo ka na Ulysses. Mabuti ang role player muna kayo dahil unti-unti rin kayong aasenso sa laro. At baka kayo pa ang aasahan ng team sa susunod na taon, pagpapaunawa ni Rigor. Salamat Captain, sagot naman ng dalawa. Sa paglalakad pa uwi ng dalawa, pinag-usapan nila ang mga nangyari sa ensayo nila. Kaya tayo nagustuhan ni Captain Rigor kasi marami kang assist at kinabayo mong maghabol sa depensa, paalala ni Ruth kay Ulysses. Hayaan mo na yon. Ako nga sana yung tumira ng winning shot kanina. Pero ibinigay ko na lang kay Captain Rigor. Kaya ayon, tsamba niya namang naipasok ang bola. Pagbabalik tanaw ni Ulysses sa pampanalong tira niya sana. Habang sila'y naglalakad pa uwi, nakakita sila ng babaeng sinasaktan ng isang lalaki. Away magsyota ang hinala nila at walang pakundangang lumapit si Ulysses sa eksenang nadatnan. Boss, pakitigil mo na yan. Tignan mo kawawa na yung babae oh. Bungad ni Ulysses. At sa kabutihang palad, umalis na lamang yung lalaki at iniwan ang babae na napaupo na sa semento.
Miss, okay ka na? Wala na siya. Sambit ni Ulysses habang humahagulgol pa ang babae. Eto, punasan natin ang dumi sa katawan mo. Nang binasa ni Ulysses ang kanyang towel pang ensayo mula sa bag niya. Salamat, ano bang pangalan mo? Tanong ng babae na tumigil na sa kanyang paghagulgol at luhaan na lamang ito. Napaka-gentleman mo naman. Pahabol pang puna ng babae. Ulysses. Ako si Ulysses at siya naman si Rod, ang kaibigan ko. Marahang pagpapakilala ng binata. Kaya mo bang umuwi o ihahatid ka na namin? Paunlak ni Ulysses sa babae. Ako si Rina, pagpapakilara din ng babae nang pinangpag ang mga alikabok na nakakapit sa kanya at inabot ang palad para makipagkamayan. Inalalayan naman kaagad ni Ulysses ang babae sa pagbangon mula sa pagkakaupo sa lupa at ihinatid naman ni na Ulysses at Rod pauwi ang babae. Salamat Ulysses at Rod, galak na sinabi ni Rina sa dalawang lalaki. Sige, uwi na kami, sagot naman ng dalawa. Sa pag-uusap ng dalawa sa daan, alam mo Ulysses, kung di lang tayo dalawa kanina, siguro pumalag yung lalaking BF ni Rina sa'yo. Ano sa palagay mo? Sambit ni Rod kay Ulysses habang ipinagpapatuloy ang pag-uwi. Alam ko yun, sabi naman ni Ulysses kay Rod, at saka koreksyon. Ex-BF na niya yun, dugtong ni Ulysses. Hay nako, idadamay mo pa pala ako kung sakaling nagkaroon ng gulong eksena doon, hirit pa ni Rod sa kanyang kausap. Ikaw pa, iiwan mo ko? Sabi ni Ulysses sabay tawanan na lang ng dalawa. Yun na nga ang sinasabi ko sabi din ni Rod at patuloy ang tawanan ng dalawa. Sa sumunod na mga araw may ensayo na naman si Ulysses. Anak, tulungan mo nga muna ako isakay itong mga bulaklak sa may tricycle. Nandoon nag-aantay sa gate yung sasakyan ko. Masakit pa kasi itong paa ko. Bilin ng ni Aling Brenda sa anak. Opo, Nay, sagot ni Ulysses at pumili ng isang bulaklak na maiiwan dahil dadalhin niya ito sa ensayo. O anak, biglang gulat ni Ulysses na akalang nabuking sa pagtatago ng isa sa mga halamang bulaklak. Nakahanda na yung towel mo sa ensayo. Nandoon sa ibabaw ng upuan sa salas. Nilagyan ko ng pangalan mo para din na naman mawala at pag uwi mo masahayin mo ulit ang paa ko ha? Sabi ng nanay Brenda niya bago kumaripas pasibat ang sinakyang tricycle. Huy Ulysses, tara na! Ang pagkagulat ni Ulysses mula kay Rod. Oh, bakit ka nang gugulat? May inis namang reaksyon ni Ulysses pero alam niyang biro lang iyon. Sa paaralan kahit araw ng Sabado ay napunta sina Swizzle at Tricia sa library dahil sa pinaghahandaang Science Expo Competition na programa ng paaralan para sa paparating na buwan. Alam nilang bukas ang library kasi may mga klase ang eskwela nila sa masteral at syempre may mga mag-aaral din kasabayan nilang gagamit ng silid-aralan. Sa kalagitnaan ng kanilang pagbubuklat ng mga aklat na gagawing sanggunian may nakita si Swizzle na isang library card, library ID. Kulat siya nang makita ang may-ari nito, si Ulysses because... Ano yan, sweet? Tanong ni Tricia. Kay Ulysses, naiwan niyang nakaipit siguro nang ibinalik ang aklat na ito, sagot ni Swizzle. Nagpaalala na naman ang mokong na yan. May inis na mula sa tinig ni Tricia. Hayaan mo na, ibabalik na lang natin sa kanya, sabi ni Swizzle. Naku sweet ha, iwan na lang natin sa desk at babalikan na lang ni Ulysses doon, mungkahi ni Tricia. Hindi na Tricia, hayaan na lang natin hindi na makahiram ng aklat ang mokong dito sa library, tugon ni Swizzle sa kaibigan na taliwas sa pagkakaalam nitong gagawin. Tignan mo, mechanical engineering pa pala ang loko.
At ipinagpatuloy naman ng dalawa ang pagsasaliksik para sa gagawing project na isasali nila sa Science Expo Competition. Lingid sa kaalaman ni Tricia, may kaunting tama si Swizzle kay Ulysses na maaari pang lumala kapag tumagal pa ito sa kanyang isipan. Pero may kabutihang dulot ito kay Swizzle sa kanyang pag-aaral dahil nakapagbibigay ito ng inspirasyong magpursige pa sa kanyang mga gawain lalo na sa pang-eskwela niya. Sa paglalakad ni na Swizzle at Tricia papunta ng kantin para mag-break, napalingon si Tricia sa school gym. Kahit pa na may kalayuan sa paningin, naaninag niya na nandoon si Ulysses na tila sumali yata sa pagba-varsity. Hinayaan na muna lamang ni Tricia yung nakita niya para makapagmeryenda muna sila ni Swizzle at saka na lamang niya sasabihin sa kasamang babae pagkatapos nila kumain. Sweet, nakita ko si Ulysses doon sa gym. Papasok yata ng basketball varsity team, bulalas ni Tricia nang papatayo na sila mula sa mesa. Ha? Gulat ni Swizzle. Panoorin nga natin kung paano maglaro yung mukong. Ops. May tinatapos pa tayo sa library. Tanggi agad ni Tricia na sa balak ni Swizzle. Di pa naman tayo gaw sa oras at makapaghanda pa tayo. Tsaka may Google naman. Kung sakasakali, hehe. Pagmamatigas ni Swizzle sa kaibigan. At sa pilitan namang pinagbigyan ni Tricia na puntahan nila ang school gym. Ano pa nga bang magagawa ni Tricia? Matitiis ba niya ang kaibigan? Nakadating nga ang dalawa sa school gym pero hanggang bungad na lamang sila. Meron pa sanang dalawang baitang na hagdanan ang kanilang bababaan pero sisilip lang naman daw sila. Sandali, sabi ni Swizzle. Sa bench, nakita ni Rod mula sa pagkakaupo. Nangamba si Rod baka upuan ng isa sa dalawang babae ang isang trap o ang patibong na sirang upuan na tila halo ng biruan at kulitan ng kanilang ensayo. Ngunit, sa di inaasahan nga, may umupo na isa sa mga manonood na mga babae. Okay, last shot tayo, ready! Sigaw ni Captain Rigor sa nangyayaring laro. Umatake sa depensa ang kapitan. Ngunit nawala ang balanse nito kaya't itinapon ang bola patungo kay Ulysses dahil naiwanan na ito ng kanyang depensa. Ibinuslo ni Ulysses ang bola mula sa 3-point area. Hayon tumama patalbog ang bola paitaas sa ibabaw ng ring at bumagsak ang bola ng walang tinamaan. Walang tinamaan kundi ang pagitan ng net ng ring. Pumasok ang bola. Biglang bumagsak din sa pagkakaupo si Swizzle sa trap o patibong na upuan sa bungad na pwesto ng gym. Okay guys, game over. Good job Ulysses, sabi naman ni Rigor sa patsambang tira ng kakampi. Napalingon si Ulysses sa bungad ng gym. May babaeng na biktima ang sirang upuan na ipinesto nila doon at siguradong gumulong ito pababa ng 2 baitang na hagdanan. Inamin niya at nakumpirma niya na si Swizzle ang babaeng gumulong kaya dali-dalian itong kumilos sabay kuha ng bag nitong binitbit papalapit. Oh Swizzle, Tricia, anong ginagawa niyo rito? Teka sweet, huwag ka munang tumayo agad, pakirelax muna ang iyong paa. Tanong at utos ni Ulysses na may kaunting taranta. Itong uncle ko,
Nadaganan pa yata ng upo ang kahoy sa laysay ni Swizzle. Paano? Na-excite nang ma-shoot ang bola, pagbubuking naman ni Trisha nang ginusuan ni Swizzle para manahimik. Teka lang ha, inalis ni Ulysses ang sandal ni Swizzle at kinuha mula sa bag niya ang pain reliever saka minasahe kaunti ang bahagi na masakit nito. Hoy bro, di kaya chancing na iyang ginagawa mo? Tanong ni Trisha. Miss Trisha, i-relieve ko lang ng kaunti para ma-relax yung sakit sa paa. Sagot ni Ulysses. Huwag ka mabahala, sanay na ako sa pagmamasahe at alam ko na ito. Dugtong pa nito. Siguraduhin mo lang dahil kung hindi, bugbog sarado ka sa akin. Pabalik na tugon naman ng mataray na si Trisha. May kaunting ngiti na pilit pinipigilang ipahalata si Swizzle dahil sa pagka maasikaso pala naman talaga ng taong pinangalanan lang nila ng mokong kanina. Sayang, sabi ni Ulysses. Anong sayang? Taka ni Swizzle, baka iyong pain reliever na naibuhos sa uncle niya. Wala, sabi ni Ulysses. Sana sa susunod na ma-fall ka, ako ang magkakash sa'yo. Mabilis at mahinang pabulong na sambit ng binata, pero narinig naman ng dalawang babae ang sinabi. Heto si Swizzle, pinupuno yata ng kakiligan at kinigising ang buhay pag-ibig niya. Napatingin na lamang napangiti na lamang na di ipinapahalata. Guys, let's go! Sigaw ni Rigor na nagtawag na ng papuntang locker room para sa post-evaluation ng kanilang ensayo. Kulat ng lahat, nandun pa pala si Rigor. Ulysses, tama na yan. Yaya ni Rod. Sorry ha, girls. Huli na nang paalalahanan ko sana kayo kanina. Pagpapaumanhin ni Rod. Sige na, Swizzle. Mabuti na siguro iyang paa mo. Sabi ni Ulysses. Ipahinga mo lang yan at idahang-dahang ilakad muna. Sa pag-asikaso ko sa paa mo, ito, sana ilakad niya rin ako sa puso mo. Dugtong nito na may pabulong pang pahabol. Ano yun? Di malinaw sa narinig ni Swizzle. Wala. Sana okay na paa mo maya-maya lang. Katwiran ni Ulysses na lumingon pabalik sa kausap. Hayun, umalis muna sina Ulysses at Rod nang nakatayo na si Swizzle at kinakaya pa naman ang maayos na paglakad. Punong-puno ng sisi si Trisha kay Swizzle pero wala nga namang magagawa pa kundi tulungan ang kaibigan dahil sa nangyaring di sumagi sa isip nila na isauli ang library ID ng tinagurian nilang mokong. Hanggang dito na muna po ang ikalawang bahagi ng ating kwentong pampakilig. Susundan po natin ito kaagad. Pakiparamdam lang po para sa bidyong ito. Subaybayan po natin ang takbo ng kwentong ito na may pagpapahalaga sa tamang pagpapasya sa buhay, lalo na sa pagitan ng pag-ibig at pagkamit ng mga pangarap. Pasubscribe na lang po para sa bidyong ito. Maraming salamat.